Ang Bibliang ito ay pinagkakaloob kay Leonin Flores de Jesus. Magandang balita, Biblia. Unang salita. Ang pahayag kay Juan, Apokalipsis kay Juan. Panimula. Pagbati sa 7 iglesia. Isang pangitain tungkol kay Kristo. Ang mensahe para sa iglesia sa Efeso. Ang mensahe para sa iglesia sa Esmirna. Ang mensahe para sa iglesia sa Pergamo. Ang mensahe para sa iglesia sa Thyatira. Ang mensahe para sa iglesia sa Sardis. Ang mensahe para sa iglesia sa Philadelphia. Ang mensahe para sa iglesia sa Laodica. Pananambahan sa langit. Ang kasulatan at ang kordero. Ang mga selyo. Ang 144,000 na tinatakan sa Israel. Ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa. Ang ikapitong selyo. Ang 7 trompeta. Ang anghel at ang maliit na kasulatan. Ang 2 saksi. Ang ikapitong trompeta. Ang babae at ang dragon. Ang unang halimaw. Ang ikalawang halimaw. Ang awit ng mga tinubos. Ang 3 anghel. Ang pag-aani. Ang mga panghuling salot. Ang mga mangkok ng puot ng Diyos. Ang reyna ng kahalayan. Ang pagbagsak ng Babylonia. Ang handaan sa kasalan ng kordero. Ang nakasakay sa kabayong puti. Ang 1,000 taon. Ang pagkatalo ni Satanas. Ang paghuhukom. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Ang bagong Jerusalem. Ang pagdating ni Jesus. Pagwawakas. Ang Deuterocanonico. Lumang Tipan. Genesis. Ang kasaysayan ng paglikha. Ang halamanan sa Eden. Ang halamanan ng Eden. Nagkasala ang tao. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan. Pinalaya sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Si Cain at si Abel, ang angkan ni Cain. Ang angkan ni Seth, ang lahi ni Adan. Ang kasamaan ng sangkatauhan, si Noe. Pinagawa ng malaking barko si Noe. Ang baha. Wala nang baha. Nagandog si Noe. Naipagtipan ang Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang mga anak. Ang mga angkan ng mga anak ni Noe. Ang tore ng Babel. Ang lahi ni Shem. Ang lahi ni Tera. Tinawag ng Diyos si Abram. Pumunta si Abram sa Ehipto. Nagkahiwalay si Abram at Lot. Nanirahan si Abram sa Hebron. Iniligtas ni Abram si Lot. Binasbasan ni Melchizedek si Abram. Ang kasunduan ng Diyos kay Abram. Si Hagar at si Ismael. Ang pagtutuli, palatandaan ng kasunduan. Ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Nananalangin si Abram alang-alang sa Sodoma. Ang labis na kasamaan sa Sodoma. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Ginunaw ang Sodoma at Gomora. Ang pinagmulan ng mga Moabita at Ammonita. Sina Abraham at Abimelech. Ang kapanganakan ni Isaac. Pinalaya si Hagar at si Ismael. Ang kasunduan ni na Abraham at Abimelech. Sinubok ng Diyos si Abraham. Ang mga angkan ni Nahor.
Namatay si Sarah at bumili si Abraham ng libingan. Nag-asawa si Isaac. Mga iba pang lahi ni Abraham. Namatay si Abraham, ang lahi ni Ismael. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Si Isaac, si Gerar at si Beersheba. Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. Nakuha ni Jacob ang pagpapala. Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Nag-asawa si Esau ng isa pa. Nanaginip si Jacob sa Betel. Dumating si Jacob kina Laban. Naglingkod si Jacob dahil kina Raquel at Leah, ang mga anak ni Jacob. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nilayasan ni Jacob si Laban. Hinabol ni Laban si Jacob. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Umanda si Jacob na salubungin si Esau. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nagkita sina Jacob at Esau. Dinahasa si Dina. Pinaspasan ng Diyos si Jacob sa Betel. Ang mga anak ni Jacob. Namatay si Isaac. Ang mga nagmula sa lahi ni Esau, ang lahi ni Sher, ang mga hari ng Edom, si Jose at ang kanyang mga kapatid. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Si Juda at si Tamar, si Jose at ang asawa ni Potiphar. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng Paraon. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagpunta sa Ehipto ang kapatid ni Jose. Nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Nagbalik kay Jose ang magkakapatid. Ang nawawalang kopa. Nagmakaawa si Juda. Nagpakilala na si Jose. Nagpunta sa Ehipto ang sambahayan ni Jacob. Si Jacob at ang kanyang sambahayan sa Ehipto. Ang pamamahala ni Jose sa panahon ng taggutom. Huling habilin ni Jacob. Pinasbasan ni Jacob sina Ephraim at Manases. Ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. Namatay at inilibing si Jacob. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ang mga kapatid. Ang pagkamatay ni Jose. Exodo. Panimula. Ang pang-aapi sa mga Israelita. Ang pagliligtas kay Moises. Tumakas si Moises. Tinawag ng Diyos si Moises. Sinugo ng Diyos si Moises. Bumalik si Moises sa Ehipto. Sina Moises at Aaron sa harapan ng Paraon. Nanalangin si Moises. Muling sinugo si Moises. Ang pinagmulang angkan ni na Moises at Aaron. Inutusan sina Moises at Aaron. Ang tungkod ni Aaron. Ang unang salot, naging dugo ang tubig. Ang ikalawang salot, ang napakaraming palaka. Ang ikatlong salot, ang mga niknik. Ang ikaapat na salot, ang mga langaw. Ang ikalimang salot, ang pagkamatay ng mga hayop. Ika-anim na salot, ang mga pigsa. Ang ikapitong salot, ang malakas na ulan ng yelo. Ang ikawalong salot, ang mga balang. Ang ikasyam na salot, ang kadiliman sa Ehipto. Ipinahayag ni Moises ang pagkamatay ng mga panganay. Ang pista ng Pasko, ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Ang unang Pasko, ang huling salot, namatay ang lahat ng panganay.
ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto, ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa, ang pagtatalaga sa panganay, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang mga panganay na lalaki, ang haliging apoy at ulap. Hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, ang pagtawid sa dagat na pula, ang awit ni Moises, ang awit ni Miriam, ang batis ng mapait na tubig, ang mana at mga pugo, ang bukal mula sa malaking bato, ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Dinalaw ni Jethro si Moises, ang paghirang sa mga hukom. Ang mga Israelita sa bundok ng Sinai, ang 10 utos. Natakot ang mga Israelita. Ang mga utos tungkol sa mga altar, ang batas sa mga alipin, mga batas tungkol sa mga karahasan, ang pananagutan ng may-ari, batas tungkol sa ninakaw, tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asal, ang mga tuntunin tungkol sa katarungan, ang ikapitong taon at ang ikapitong araw, ang 3 pangunahing pista, mga pangako at mga tagubilin. Pinagtibay ang kasunduan si Moises sa bundok ng Sinai, mga handog para sa santuaryo, ang kaban ng tipan, ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos, ang lalagyan ng ilaw, ang tabernakulo ng Diyos, ang altar, ang bulwagan ng tabernakulo, ang pangangalaga sa ilawan, ang kasuotan ng mga pari, ang ephod, ang pektoral, ang iba pang kasuotan ng pari, hinirang sa pagkapari sina Aaron, ang paghahandog araw-araw, ang altar na sunugan ng insenso, ang buwis para sa templo, ang pananggalang hugasan, ang langis na pampahid, at ang insenso, ang mga gagawa ng tabernakulo, ang araw ng pamamahinga, ang guyang ginto. Nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel. Ang toldang tipanan. Nangako si Yahweh na papatnubayan sila. Ang pangalawang tapyas na bato. Inulit ang tipan. Ang mga tutunin sa araw ng pamamahinga. Ang mga handog para sa sanktuaryo. Ang mga kagamitan sa toldang tipanan. Dinala ang mga handog. Ang mga gagawa sa toldang tipanan. Marami ang handog ng mga Israelita. Ang paggawa ng toldang tipanan. Ang kaban ng tipan. Ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos. Ang ilawan. Ang paggawa sa altar na sunugan ng insenso. Ang langis na pampahid at ang insenso. Ang altar. Ang palanggan ng tanso, ang bulwagan ng toldang tipanan, ang mga metal na ginamit sa tabernakulo, ang kasuotan ng mga pari. Natapos na ang toldang tipanan, ang pagtatayo at ang pagtatalaga sa toldang tipanan, ang ulap at ang tabernakulo, Levitiko, panimula. Kautusan tungkol sa mga handog na sinunog. Handog na pagkain butil, mga handog ng pakikisama, mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Mga handog na pambayad sa kasalanan. Mga handog na sinunog ng buo. Mga handog na pagkaing butil. Mga tuntunin tungkol sa handog.
para sa kapatawaran ng kasalanan, mga tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan, handog ng pakikisama, ang pagtatalaga sa mga pari, ang handog ni Aaron, ang kasalanan ni Nadab at Abihu, mga tuntunin tungkol sa pagkain ng mga pari, mga hayop na maaari at di maaaring kainin, tuntunin sa paglilinis ng anak, tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat, tuntunin tungkol sa mantsa sa damit at kagamitang gawa sa balat, paglilinis matapos gumalang sa sakit sa balat, ang paglilinis ng amag na kumakalat sa bahay, iba't ibang karumihan ng katawan, ang araw ng pagtubos sa kasalanan, ang kambing na pakakawalan, ang araw ng pagdaraos nito, sagrado ang dugo, mga bawal na pagtatalik, mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan, mga parusa sa lalabag sa tuntunin, pag-iingat sa kabanalan ng pari, paggalang sa mga bagay na inihandog, mga itinakdang kapistahan, pista ng Paskwa, pista ng pag-aani, pista ng mga trompeta, ang araw ng pagtubos sa kasalanan, pista ng mga tolda, ang mga ilawan, ang sagradong mga tinapay, paglapastangan at kaparusahan, ang taon ng pamamahinga, ang taon ng paglaya ng ari-arian, pagpapautang sa mahihirap, paglaya ng mga alipin, mga pagpapala sa pagiging masunurin, mga parusa sa pagsuway, mga batas tungkol sa mga kaloob kay Yahweh, mga bilang, panimula, ang unang census sa Israel, ang paghirang sa mga Levita, ang kapo at ang pinuno ng bawat lipi, ang tungkulin ng mga Levita, ang pagtubos sa mga panganay, ang tungkulin ng mga Levitang mula sa angkan ni Kohat, tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Gershon, tungkulin ng mga Levitang mula sa lahi ni Merari, ang talaan ng mga Levita, ang mga itinuturing na marumi, ang pagbabayad sa nagawang masama, ang tuntunin tungkol sa pagtataksil at pagsiselos, ang tuntunin sa pagtatalaga bilang Nazareo, ang pagbabasbas ng mga pari, ang mga handog sa pagtatalaga sa altar, ang pag-aayos ng mga ilaw sa toldang tipanan, ang pagtatalaga sa mga Levita, ang itatagal ng panunungkulan ng mga Levita, ang pagdiriwang sa Paskwa, natakpan ng ulap ang toldang tipanan, ang trompetang pilak, ang unang yugto ng paglalakbay ng mga Israelita, ang lugar na tinatawag na Tabera. Pumili si Moises ng 70 pinuno. Nagdala ng napakaraming pugo si Yahweh. Nag-usap si Miriam at Aaron laban kay Moises. Nagsugo ng 12 espiya sa Kanaan. Naging magsik kay Yahweh ang Israel.
nanalangin si Moises para sa bayan. Ang parusa sa Israel. Namatay ang sampung masamang espiya. Nalupig ang Israel sa Horma. Ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Pinarusahan ng namulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. Ang palawit sa damit ng mga Israelita. Ang paghihimagsik kina Korah, Datan at Abiram. Ang tungkod ni Aaron, ang tungkulin ng mga pari at mga Levita. Ang bahagi ng mga Levita, dapat ding maghandog ng ikasampung bahagi ang mga Levita. Ang abo ng pulang baka, mga dapat gawin kapag nakahawak ng patay. Ang bukal mula sa malaking bato, hindi pinaraan sa Edom ang Israel. Namatay si Aaron sa bundok ng Hor. Sinalakay ng mga Kananeo ang mga Israelita, ang mga makamandag na ahas, ang paglalakbay ng Israel sa palibot ng Moab. Nalupig ng Israel sina Haring Sihon at Og. Ipinatawag ni Balak si Balaam, ang anghel at ang asno ni Balaam. Si Balaam at si Balak, pinagpala ni Balaam ang Israel. Ang pahayag ni Balaam, sumamba ang Israel kay Baal Peor. Ang pangalawang census, ang paghahati ng lupain, ang lipi ni Levi, sina Caleb at Josue lamang ang natira. Ang kahilingan ng mga anak ni Zelofehad, ang pagpili kay Josue bilang kahalili ni Moises, mga pang-araw-araw na handog. Ang handog tuwing araw ng pamamahinga, ang buwan ng handog, ang handog tuwing kapistahan, ang handog sa pista ng pag-aani, ang handog sa pagdiriwang ng bagong taon, ang handog sa araw ng pagtubos ng kasalanan, ang handog sa pista ng mga tolda. Mga tuntunin tungkol sa panata ng isang babae, ang pakikidigma laban sa mga Midianita, ang pagkamatay ng mga bihag na babae at paglilinis ng mga nasamsam, ang paghahati sa mga nasamsam, ang mga lipi sa silangan ng Hordan, ang mga lungsod kanlungan, mga tuntunin tungkol sa pagsaksi at pagtubos sa nakamatay, mga tuntunin tungkol sa kaparte ng babaeng tagapagmana, Deuteronomio, panimula. Sinariwan ni Moises ang pangako ni Yahweh. Ang pagpili sa mga hukom, isinugo ang mga espiya. Pinarusahan ni Yahweh ang Israel. Ang pagkatalo ng Israel sa Horma. Ang mga taon sa ilang. Nalupig ng Israel si Haring Sihon. Nalupig ng Israel si Haring Og. Ang mga liping na nirahan sa silangan ng Hordan. Ang mga liping na nirahan sa silangan ng Hordan, hindi pinapasok sa Kanaan si Moises. Nanawagan si Moises na maging masunurin ang Israel, ang babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga lungsod kanlungan sa silangan ng Hordan. Paunang salita tungkol sa kautosan, ang 10 utos. Pinagharian ng takot ang lahat. Ang pangunahing utos, babala laban sa pagsuway. Ang bayang hinirang ni Yahweh. Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Ang masaganang lupain, babala laban sa pagtalikod kay Yahweh. Mga bunga ng pagsuway kay Yahweh. Naghihimagsik ang Israel ng
nasa Sinai sila. Ang ikalawang pagsulat sa kautusan, ang diwa ng kautusan ni Yahweh, ang pagpapala ng pagsunod kay Yahweh. Ang tanging lugar ng pagsamba, babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maling kaugalian ng pagluluksa, ang malilinis at ang maruruming hayop, ang tuntunin tungkol sa ikasampung bahagi, ang taon ng pamamahinga, ang mga tuntunin tungkol sa mga alipin, ang pagbubukod sa mga panganay, pinaalala ang pista ng Paskwa, pista ng pag-aani, pinaalala ang pista ng mga tolda, ang paggagawad ng katarungan, ang paglalagay ng hari, ang bahagi ng mga pari, babala laban sa pagsunod sa kaugalian ng mga pagano. Magpapadala ng propeta ang Diyos, ang mga lungsod, kanlungan, mga batong palatandaan, mga tuntunin tungkol sa pagsaksi, mga tuntunin tungkol sa pakikidigma, pagpapasya tungkol sa di malutas na krimen, mga tuntunin tungkol sa mga bihag na babae, tuntunin tungkol sa karapatan ng panganay, tuntunin tungkol sa anak na matigas ang ulo, iba't ibang tuntunin, mga tuntunin tungkol sa puri ng isang babae, mga hindi kabilang sa sambahayan ng Diyos, mga tuntunin tungkol sa kalinisan sa loob ng kampo, iba't ibang tuntunin tungkol sa paghihiwalay at pag-aasawang muli, iba't ibang tuntunin, ang pag-aasawang muli ng isang byuda, iba pang tuntunin, ang paglipol sa lahi ni Amalek, ang mga tuntunin tungkol sa unang bunga at ang tuntunin tungkol sa unang bunga at ikasampung bahagi ng mga ani, bayang nakalaan kay Yahweh, ang altar sa bundok ng Ebal, ang mga sumpa ng hindi pagsunod kay Yahweh, ang pagpapala ng pagiging masunurin, ang ibubunga ng pagsuway, ang tipan ni Yahweh sa Israel, sa lupain ng Moab, mga kondisyon sa mga pagpapala at panunumbalik ng bansa. Si Josue ang kahalili ni Moises, dapat basahin ng kautusan tuwing ika-7 taon. Ang huling tagubilin ni Yahweh kay Moises, ang awit ni Moises, ipinatanaw kay Moises ang Kanaan, binasbasan ni Moises ang mga lipi ng Israel. Ang kamatayan ni Moises,